sa pag-aapruba ng Kamara sa pagpapaliban ng BARM elections at pag-exempt ng COMELEC sa ilang programa ng DOLE mula sa election spending ban. Ating pag-uusapan kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director Laudianco, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ma'am Nina, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Bagong Pilipinas ngayon. Mula po sa inyo dyan sa COMELEC, ano po ang masasabi ninyo na aprobado na sa third at final reading ng Kamara ang pag-reset ng eleksyon po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM? Alam niyo naman po kami sa COMELEC, Ma'am Nina, kung ano man po ang magiging batas bilang tagapagpatupad po, ay talagang hinihintay lamang po namin yan. Alam naman din po namin na dumadaan ito sa proseso, meron pa po tayong mataas sa kapulungan at bago nga po maging isang ganap na batas ay dadaan pa rin sa ating punong ehekutibo. So kung sakasakali man pong ito ay maging isang ganap na batas, nakahanda naman po ang COMELEC na ipatigil po yung amin ding paghahanda at tatalima po kami sa kautusan na ito. Kung sakali naman po na ito po ay hindi maging isang batas, kung makikita nyo po ngayon, tuloy-tuloy po ang paghahanda ng COMELEC, tuloy-tuloy po ang aming mga ginagawang proseso. In fact nga po sa December 23 ay sisimulan na namin pong subukin yung trusted bid o yung tinatawag po natin na final configuration ng ating automated election system para po mapatunayan natin, mapakita natin sa ating bayan, maayos ang gagamiting sistema sa 2025. Okay. At para po maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba yung mga grounds? Bakit ipagpapaliban ang eleksyon po dyan sa BARM? Pangunahin na po dito sa BARM, yung issue po kasi ng pagkakatanggal po ng lalawigan ng Sulu bilang bahagi po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Doon po kasi sa organic law ng BARM, kasama po ang lalawigan ng Sulu, kabilang doon sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi. Dahil po sa pagkakatanggal ng Sulu, ayon po sa desisyon ng ating kataas-taasang hukuman, yung pong supposedly 80 na mga miyembro ng parlamento na ihahalal natin sa 2025 ay nabawasan ng 7. At dahil po dito, isa sa naging issue, tumutupad pa ba ang gagawing halalan dun sa orihinal na intention na 80 na mga miyembro ng parliament. At bukod pa nga po dito, naging question din, paano po yung proseso kung sakaling kulang na at hindi na sapat ang bilang. Ilan lamang po ito at tingin po namin, ito yung pinakamalaking issue na tinatalakay po dito dun sa pagpapaliban ng BARM elections. Okay. Sa ibang usapin naman po, Director, bakit po ini-exempt ng COMELEC ang siyam na programa ng DOLE mula po sa election spending ban at ano-ano pong mga programa ito? Katulad nga po ng ating mga noon pa sinasabi, ang mga batas at regulasyong panghalalan po ay kahit kailan hindi naging intensyon na pigilin po yung mga programa na social services ng ating pamahalaan. Gaya po nung dito sa Department of Labor, meron po sila mga programa na tuloy-tuloy pong ginagawa, eleksyon man o hindi eleksyon. Nagkataon lamang po na sa ilalim ng ating batas, kinakailangan pagpasok po ng ating election period, lalong-lalo na in 45 days, ay kailangan po na lahat ng paggastos ng pera ng pamahalaan ay may prior authority mula sa COMELEC. Ang layunin lamang po nito ay masiguro na hindi magagamit ang state resources sa eleksyon o sa pagsusulong ng kapakanan ng ilan. Ilan lamang po dun sa mga bagay po na kung titignan nyo po, laging may condition po ang pagbibigay ng COMELEC ng exemption dito po sa ating mga proyekto na yan. Number 1 na po, kailangan may reporting sa COMELEC. Number 2, kailangan pong hindi magagamit sa pang-impluwensya ng pamahalaan. And in fact, dinagdagan pa po ng COMELEC sa ngayon, hindi dapat po ito mag-constitute ng AIC, so yung tinatawag na Assistance into Individuals in Crisis Situation. Meaning ito po yung binibigay natin ng mga pagtulong pero pinipigilan po ng COMELEC 10 araw bago po maghalalan. Yan po yung mga bagay na ginagawa po ng COMELEC para masiguro. Ilan po sa programa na ating pong binigay ng DOLE po dito ay yung kanilang mga employment po una doon sa mga pag-aaral. Ikalawa doon sa kanilang government internship program, Job Start Philippines program. Ito po yung mga naghahanap ng trabaho. Yung adjustment measure programs po dun sa mga sabihin na natin na nadi-disadvantage po sa kanilang pagtatrabaho. Yung Workers Organization Development Program
yung pong DILIP o yung DOLE Integrated Livelihood Emergency Employment Program na kailangan po lalo na ng mga na-displaced nating mga manggagawa. Kasama rin po yung Financial Assistance Program sa migratory sugarcane workers. Alam naman po natin ang estado ng pag-aasukal dito po sa ating bansa. Yung Child Labor Prevention and Elimination Program, yung pong kanilang ICHUPER program, pati na rin po yung itinatawag nila ng mga sa programa po sa mga out-of-school youth. So ilan lamang po ito sa pinahintulutan ng COMELEC dahil nakikita natin dapat magtuloy-tuloy ang mga programang ito at babantayan naman po natin na hindi maka-impluwensya ito sa halalan. Alright. Director, kumusta naman po sa ngayon ang paghahanda ninyo sa nalalapit na eleksyon? At pahingi na rin po kami ng update sa mga election cases na inyong tinututukan sa ngayon. Una po sa lahat, yung nauna natin po na banggit na 156 na mga kandidato sa party list ay mababawasan po ng isa dahil po merong isang partido po na nag-withdraw at hinihintay na lang po natin na mag-grant po ito. I-anunsyo po namin ito kapag ito po ay na-desisyon na. Ikalawa, yung pong ating roadshow ng automated counting machine na nagsimula po noong December 2, nationwide po ito, tuloy-tuloy po ito. Pakiabangan lamang po sa Facebook page ng COMELEC at sa aming website yung schedule po dahil baka po malapit kami sa barangay ninyo, talaga pong bara-barangay ang pinupuntahan namin, maaari po kayong sumali dito ng first hand, ma-experience nyo po kung gaano kadali, gaano kaayos gamitin yung ating automated counting machine. At gaya nga po nung nabanggit po kanina, hindi po tumitigil ang COMELEC doon sa pagtetesting po ng ating sistema. Sumusulong po ang international certification ng ating sistema, sasabayan pa po namin nung pagtetesting ng trusted build. Ila-livestream po namin ito sa December 23 po, mga bandang alas 9 ng umaga. Ipapakita po natin sa sambayanan paano ba sinusubok ng COMELEC yung final na version ng ating pong tinatawag na automated election system. At makikita nyo rin po, pasulong na rin po yung ating mock elections na gagawin natin next year kung saan totoong botante, totoong mga teachers, totoong mga electoral boards ay pabobotohin natin sa mga totoong paaralan kung saan gaganapin po ang halalan. Base po ito rin sa isinasagawa namin na certification at patuloy na pagpapataas ng ating pong antas ng paghahanda sa halalan. And by the way po, Ma'am Nina, ikinagagala ko pong ibalita sa inyo, first time po ito, na kanina lamang po ay tumanggap ang COMELEC po ng 4 na parangal mula po sa International Center for Parliamentary Studies. Kasalukuyan pong ginaganap ang awarding po sa Dominican Republic kung saan ang inyo pong Commission on Elections ay itinanghal bilang Election Commission of the Year. Sa lahat po ng mga election management body sa buong mundo, ito po ang pinakamataas na parangal. Tumanggap pa po tayo ng 3 awards pa, yung Electoral Ergonomy Awards sa pagsusulong po ng COMELEC sa pagtataas ng antas ng voting experience at registration experience. Tayo rin po ay tumanggap ng Electoral Conflict Management Award sa pagreresolba, mabilisan, maayos at makatarungang pagresolba ng mga kwestiyon at mga kaso panghalalan. At higit sa lahat, yung pong International Institutional Engagement Award ay tinanggap din po ng COMELEC. Napakalaking pasasalamat po ito sa award-giving body na International Center for Parliamentary Studies at lahat po ng gawain nito ay alay ng COMELEC sa sambayan ng Pilipino. Nako, congratulations po sir, sa lahat ng inyong mga natanggap na parangal para po sa COMELEC. Ngayon, sirs, ano naman po yung mga bagong rules na inilabas tungkol naman po sa mga campaign material? Ano pong mga paraphernalia o giveaways ang inyong pinapayagan na sa ngayon? Gaya po ng nasasaad sa ating batas, Republic Act 9006, dahil wala naman pong pagbabago dyan, yun po pa rin mga tradisyonal na campaign materials ay pinapahintulutan ng COMELEC mula po sa flyers, pamphlets, posters, pati na rin po mga banners at streamers. May bago lang po kami dinagdag kung saan po pinapahintulutan na rin po yung mga LED o electronic billboards and electronic posters. Pumapayag din po ang COMELEC na kung saan ang mga kandidato at political parties ay maaring humingi ng pahintulot sa mga makabagong pamamaraan ng pangangampanya. So bagamat yung ating pong batas na ginagamit ay medyo tradisyonal pa, hindi naman po nawala sa kapangyarihan ng COMELEC na pahintulutan, payagan kung talaga naman pong maayos ang paggamit ng mga makabagong paraan ng pangangampanya tulad na ito po yung mga LED at electronic billboards nga po. Pinagdasagawa rin po ng pamamaraan ng COMELEC kung saan po mababantayan at matututukan po natin yung paggamit ng internet,
ng social media at gaya nga po ng mga nabalita noong nakaraan, nagtapos na po noong December 13 yung ating pong registration ng ating mga social media channels, website at iba pang electronic at digital platforms na gagamitin sa pangangampanya. Substantial naman po ang compliance, marami pong nag-comply, bagamat meron pong hindi nakatupad at maaari po talagang hindi na nakahabol. So ito po ngayon na i-implement na namin yung ito pong sinasaad ng Resolution 11064 kung saan doon sa mga nag-comply ay may enjoy po nila ang benefits ng ating social media channel sa pangangampanya. Tinitignan din po natin at katuwang ng pagpapahintulot ng COMELEC sa mga campaign paraphernalia ay yung pagbabantay sa gastos. Dahil po tandaan po natin, lagi pong may limitasyon ang gastos para sa pangangampanya. Para po sa ating mga kandidato na merong political parties, meron po silang cap na 3 piso kada botante. So kung ilan po ang registered voters doon po sa kanilang jurisdiction, ita times 3 po nila at yun po yung kanilang limit. Yung pong kanilang political party allowed din po na gumastos ng again 30 piso para po dun sa imumultiply din sa total number of registered voters. At kumpara naman po sa independent candidates, kung yung pong ating may political party ay 3 pesos, ang independent candidates po ay pinapahintulutan ng batas ng 5 piso kada registered voter. So kasama po yung binabantayan sa pagsusulong po ng ating kampanya. Paalala lang po, ang kampanya po para sa national positions ay magsisimula sa February 11, 2025 at sa atin naman pong local positions mula po sa member ng House of Representatives, governors, mayors at miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, Panlungsod at Bayan mula March 28, 2025. Lahat po ng kampanya magtatapos ng May 10, 2025 dahil bawal na po mangampanya isang araw bagong halalan, yung May 11 at syempre po bawal din sa araw ng ating halalan, May 12, 2025. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections.